Kamakailan lang ay ating nabalitaan na paparating na ang mga bagong in-order na mga Miguel Malvar class frigates na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na nagkakahalaga ng nasa 28 billion pesos. Ito na ang magiging pinakamalakas na warship ng Philippine Navy na kung saan kumpleto sa armas ang naturang vessel na armado ng nasa 8 anti-ship missiles at nasa 16 na anti-air missiles. Kailangan na ito sa ngayon ng bansa dahil mayroong bali-balita mula sa China na inaangkin na naman nila ang isla ng Palawan na kung saan simulat sa pool ay parte na talaga ng Pilipinas at dapat pang palakasin ang patrol mission sa West Philippine Sea. Suportado naman ng South Korea ang Pilipinas sa problemang ito at nagpahayag din ang bansa na tinatarget pa nilang maka-export ng mas maraming defense equipment para sa ating bansa upang masuportahan na rin ang AFP Modernization Program. At sa bagong eksklusibong balita mula sa Max Defense, kinumpirma ng naturang defense page na bibili ang Philippine Navy at Department of National Defense ngayong taon ng bagong guided missile frigate na mas upgraded at inaasahan ding mas malaki pa sa mga Miguel Malvar upang mas mapalakas pa ang pangdepensa sa ating territorial waters. Minamadali na umano ito sa ngayon ng Philippine government dahil gusto nilang makarating ang mga bagong warships bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028 na magiging ligasiya ng kasalukuyang administrasyon sa AFP Modernization Program. At dahil nga sa inaasahang mas upgraded ang mga warships, tinatayang lalagpas na sa 30 billion pesos ang magiging presyo nito dahil sa umaasa tayong mas madaming missiles ang kayang dalhin ng mga susunod na vessels at mas madaming armas kumpara sa Miguel Malvar frigates. Inaasahan din na Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang mananalo sa proyekto na kung saan ayon sa Max Defense ay sinisecure na ng Hyundai ang slot kung saan mangyayari ang konstruksyon kaya mukhang sila na talaga ang mananalo sa proyekto. Kaya ang inaasahang magiging susunod na warship ng Pinas ay ang kanilang ino-offer na HDF 3500 frigate na kung saan isang mas pinalaking bersyon ng mga Miguel Malvar at umaasa tayong kayang lagyan ng mas maraming missiles. Ngunit sa aking opinyon lamang ay hindi sapat na ganito ang magiging sunod na warship ng ating bansa at dapat na mala frigate katulad sa Europa ang kunin ng Pinas tulad na lang ng mga HDF 4000 frigate ng Hyundai na isang heavily armed na klase ng warship na kung saan kayang magdala ng 32 missiles hanggang 64 na missiles sa missile tubes nito. Kaya din itong magdala ng mas malaking 127mm naval gun na kung saan may range na aabot sa 37 kilometers na mas malayo kumpara sa kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy na mga 76mm naval gun na kung saan may range lamang ng nasa 20 kilometers. Tinatayang nasa $350 million ang bawat isa nito o nasa 20 billion pesos kaya magandang presyo na rin ito para sa isang warship tulad ng mga HDF 4000 frigate ng South Korea dahil ang mga warship na may kaparehong capabilities mula sa Europa ay panigurado nga abot sa 30 billion pesos. Nagpahayag din naman ang South Korea noon na handa din silang magpautang sa Pilipinas para sa AFP Modernization Program at dahil sa puro na lang din Korean-made ang kinukuha ng Philippine Navy ay may chance ang pati sa kanilang submarine project ay ang offer ng South Korea na lang din ang kanilang bibilhin. Kasalukuyang ino-offer ng South Korea sa ating bansa ang kanilang KSS-3 diesel attack submarines na kung saan tinatayang nagkakahalaga ng 97 billion pesos para sa 2 units nito kaya kailangan talaga ng tulong pinansyal ng ating hukbong senatahan. Maliban sa mga warships at submarines, kasama din sa ino-offer ng South Korea para sa ating Philippine Navy ay ang mga KM-SAM Cholmei 2 ng LIG Next 1 para sa kanilang Shore-Based Air Defense Missile System project na kung saan may tinatayang budget ng nasa 10 billion pesos.
Di hamak na mas maganda ito kumpara sa Akash Air Defense System na ino-offer ng India para sa ating bansa dahil ang mga Akash ay mayroon lamang range ng nasa 20 to 30 kilometers, samantalang ang mga Cholmei 2 ng South Korea ay may range na aabot sa 50 kilometers. At di tulad sa mga Akash missiles na nasa 4 na missiles lang ang kayang dalhin sa bawat launcher, kaya ng mga KM-SAM Cholmei 2 na magdala ng aabot sa 8 missiles bawat launcher, kaya mas maraming aerial targets ang kayang intercept nito at mas mahaba din ang range ng missiles. Sinasabing may kakayanan din umano itong mag-intercept ng mga ballistic missiles, kaya napakagandang produkto na ito ng South Korea at gustong bilhin ito ng Philippine Navy bilang proteksyon sa mga BrahMos missile launchers na kasalukuyang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng mas maraming updates patungkol sa mga proyektong ito at umaasa tayong mangyayari ito sa lalong madaling panahon.